So, sa GitHub repository na 'to, 'yan, ay nandiyan na yung instruction ng inyong laboratory, okey? So, tomorrow, 'yan, gagawin niyo 'tong laboratory na 'to, then ang presentation nito ay next week, Saturday, 'yan. So, ang pinaplano ko na lamang ay excuse me, ang pinaplano ko ay kasi next Saturday ay wala tayong klase, ay walang klase ang mga pang-umaga, okey? Yung mga pang-umaga walang klase, so sa umaga na lang natin 'to gawin, itong presentation na 'to kaysa 5 to 7, 'yan. Mauna siyempre ang O1 tapos O2 para panghapon ay O3, 'yan. So pag-usapan din natin 'yan na tomorrow kung kailan kayo magpe-present. Basta ang presentation nito ay online, okey? Submission date ng lab report ay sa inyo ay Feb 28, Friday ang Feb 28. Friday ba? Mali pala 'no, Feb 28 ay Friday. Ang March 1 pala ang March 1 ay Linggo. Ay mali pala, Feb 27 ang Biyernes. So, Biyernes dapat ang submission date. Teka lang ha. Yan, isip ko lang, Feb 27, yan ayaw ma-edit, ayaw ma-edit. Okey, Feb 27, Feb 27 submission ng lab report, then Feb 28 ang presentation, okey? So, itong Feb 28 presentation pag-usapan natin bukas kung siya ay umaga or gabi kasi walang klase sa umaga, okey? 'Yan. So, nandito yung instruction ninyo. So, ito nga pala yung mga materials niyo. So, laptop ninyo, VS Code with Python extension, and MATLAB with Robotics Toolbox by Peter Cork. So, nandito yung mga instruction niyo ah, per responsibility, okey? So, project engineer, ikaw ang gagawa ng repository, okey? Ikaw ang, gagawa ng repository sa GitHub, pero lahat dapat kayo ay merong, GitHub account, okey? Dapat lahat kayo ay merong GitHub account. So, bigyan ko kayo ng example. Kailangan sa inyong repository, kailangan lumabas ang inyong pangalan, ang inyong GitHub account, ang inyong profile name, GitHub profile name. May repository ng public. Ha, yan. Kailangan, dito. Wait ha, hanap lang tayo na repository last year. Repository last year. Okey, ito lang ba? Last year, ito na lang, si Del Rio. Okey, yan. Dun sa repository niyo, ang gagawa ng repository ay ang project engineer. Pero kailangan lahat kayo ay merong GitHub account, okey? Kasi dapat lumabas ang inyong GitHub, profile name dito sa contributors, okey? So, for example ito, ang gumawa ng GitHub repository na ito ay itong si Del Rio.
pero may contribution yung iba niyang mga ka-group, okey? So, kailangan lumabas ang mga mukha niyo dito at saka profile name ninyo para maisama kayo sa ah, grading ng lab report, okey? Ang lab report niyo ay ilagay niyo dito sa GitHub, okey? So, repository setup. So, 'pag gumawa ng repository si project engineer kailangan naka-private, okey? Tapos kailangan niyo i-add as collaborator, 'yan. So, sa paggawa ng GitHub account, ang maisa-suggest ko na lang lamang sa inyo ay pumunta kayo ng YouTube. Okey, tanong kayo kay YouTube kung paano gumawa ng GitHub account. Tapos paano gumawa ng repository at paano siya gagawing private at paano ko i-a-add as collaborator. 'Pag in-add niyo ako as collaborator, 'yan. 'Pag in-add niyo ako as collaborator, i-a-add niyo ang username ko. Okey, ang username ko ay Miko DT, 'yan. 'Pag in-add niyo ako as collaborator, okey? 'Yan. Ang pag-a-add sa'kin ay umaabot lamang ng 1 week. 'Pag hindi ko 'yan na-accept, mag-e-expire yang, ah, invitation niyo ng collaboration. Okey, pero nakikita ko naman 'yan sa email kaya agad ko 'yan maa-accept, okey? 'Yan. So, ang pinaka-best way para makagawa kayo ng repository ay punta kayo gumawa kayo para makagawa kayo ng account, punta kayong YouTube, 'yan, tanong niyo yung aking mga instruction na 'yan kung paano gumawa ng account, paano gumawa ng repository, especially ah, project engineer, 'yan. Tapos paano siya gagawing private at paano gagawing collaborators, 'yan, paano niyo ako gagawing collaborator, okey? So, ang marurunong diyan sa O1, ayan, si Russell, si Rodelas, si si Stin, si Pilio, sino pa ba marurunong diyan sa GitHub? Ah, Sino ba marurunong sa GitHub? Sa O2, 'yan, sina Talban, sino yung isa pa? Sino yung kasama mo, Talban? Sinong dalawa pang kasama ni Talban? 'Yan, 'yan si Ramirez, 'yan si Ramirez marunong 'yan, okey, okey. So, 'pag gumawa kayo ng account, wag niyo munang intindihin ang inyong profile picture at saka ang inyong profile display. 'Yan, ito, wag niyo munang isipin ito, yung inyong, profile. Ang isipin niyo muna ay paano niyo magagawang private ang inyong repository at tsaka paano niyo, magiging, collaborator, okey? So, kada group may kanya kayong repository, yung repository niyo naka-private, tapos kailangan niyo i-add as collaborator. Kung para makapag-contribute ang grupo niyo, gagawin niyo rin silang collaborator para sila rin ay maka-contribute, okey? So, for example ito, si kana Jake Baldoria. So, ganito lang ang kanilang profile, 'yan. Tapos kung gagawa kayo ng repository, dito lang sa create new, yung may plus sign dito, new repository. Repository means project, okay? Project siya. 'Pag kinilik niyo yung new repository, so repository name, kailangan niyo lagyan ng repository name. Ang repository name ay nandito.
Title the repository exactly as follows: Robotics 2, yung pangalan ng laboratory natin, section ninyo, group number, at saka yun, Laboratory 1, 2026. Ang group number ninyo, ang group number ninyo ay depende sa pagkakasunod-sunod nyo rito, pababa, tapos pakanan. So, group 1 sina Rosales, group 2 sila Gracela, tapos si Belleza, group 3, group 4 si Rodelas, group 5 si Palo. Then, hanggang group 11, si Ferrer. So, ang O1 ay from group 1 to group 11. Then, ang group 2 is from group 12 to, dami ng ano, group 12 to 23. Yan. Ang O2, group 12 to 23. Okay? Yan. Next. So, ilalagay nyo dito yung repository name nyo. Lagay ko muna ito ng testing. 3201. Tsaka 3202. Yan. So, titignan nyo rin dito kung available yung inyong repository name. Pag okay na, lagay kayo yung description. Kung makakapaglagay kayo ng description. Then, choose visibility. Dito nyo gagawing private. Okay, gawin yung private. Huwag nyo nalagyan ng template. Huwag nyo nang dagdagan ng git ignore. Then, huwag yung kakalimutan lagyan ng license. Okay? So, ang license na pipiliin natin dito palagi ay MIT license. So, ang license sa GitHub repository, yan ay para proteksyonan ang repository nyo at kayo pag merong nangopya na gawa ninyo sa GitHub. Okay? So maraming license yan. Ang MIT license ay para protektahan kayo doon sa mangongopya ng ano nyo, ng gawa nyo sa GitHub na kapag ginamit niya sa para kumita yung program nyo, tapos may nangyaring hindi maganda, nawala yung MIT. Teka, nawala yung MIT license. Nawala yung MIT license. Nawala. Yan pala. Yan. Kunyari meron kayong program na nagpapalipad ng eroplano or ng rocket, tapos yung rocket team niyo, yung rocket ay may lamang tao, tapos yung rocket lumipad sa kalagitnaan ng paglipad, sumabog yung rocket, may mga namatay na tao. Yung nangopya ng program ninyo, hindi kayo pwedeng idemanda. Okay? Hindi kayo pwedeng sisihin nung nangopya ng code ninyo pag meron kayo nitong MIT license. Okay, meron ditong license na nagse-send ng virus, meron ditong license na pwedeng gamitin sa court pag kinopya yung project na dapat ay kung kikita yung nangopya, dapat ay bahaginan yung original na may-ari nung project o nung program. Okay? So, piliin natin tong MIT license, then create repository. Yan. So, ito ang itsura ng blank repository. Nga pala, huwag niyong kakalimutan na i-click yung readme, mag-add ng readme. Okay? So, dito sa readme, dito niyo ilalagay yung lab report niyo. Okay? Ang scripting sa readme ay HTML. So, pag mag-i-script kayo sa readme at hindi kayo marunong mag-HTML, diyan niyo gagamitin sina ChatGPT at saka si Gemini para makagawa kayo ng ganitong klase ng ah, readme. Okay? Yan. Yung mayroong table, may emoticons, may bullets. Okay? Yan.
So documentation, write these laboratory instructions and procedures into the repository's readme.md file. Then draw the kinematic diagram with proper labels. So construct the parametric table, derive the homogeneous transformation matrices of the mechanical manipulator assigned to your group, upload and post the pictures directly in the GitHub README file. Okay? So, gagawa kayo ng parang ganito. Magdo-drawing kayo sa graphing paper. Yung drawing nyo sa graphic paper nyo, i-scan ninyo, sa ipopost nyo dito sa ay naku, palit. Ipo-post niyo dito sa inyong GitHub repository, readme file. 'Yan, ido-drawing niyo, kukumpletuhin niyo ang, DH frames. Tapos bubuuin yung parametric table at ide-derive ninyo isa-isa ang homogeneous transformation matrices na parang ganito, yung itinuro ko kung paano mag-derive. Okay? 'Yan. So, ganito ang magiging itsura or parang ganito ang magiging itsura. Hindi ko 'to i-she-share sa inyo itong gawa nila Del Rio dahil ito ay naka-private. 'Yan, ito ay naka-private, hindi niyo 'to rin ma-a-access. Kaya ako lang na-access ko 'to kasi naka-collaborator ako dito, 'yan. So, kahit i-send ko sa inyo ang link, hindi niyo siya ma-access. So, picturean niyo na ang ilalagay ninyo sa inyong or print screen niyo na ang ilalagay ninyo sa inyong readme. Okay? So, ang gagawa nito ay si project engineer. Kinematic diagram, drawing, parametric table, homogeneous transformation matrix, na derivation mula sa homogeneous transformation matrix formula, yung substitution, hanggang doon sa yun, na i-substitute na yung mga nasa row ng parametric table. So, multiplication niyan ay sa Python and simulation niyan ay sa MATLAB. Okay? Yan. Then, ano yung mga naka-assign sa inyo na mechanical manipulator? Click nyo yung link na nandito. Yan, wala. Yan. Nandito yung link ng mechanical manipulator na naka-assign sa grupo nyo. Yan. So, sa mga grupo ng cylindrical, ito. So, nakasulat dito kung anong topic nyo, cylindrical, spherical, kung ano yung nakatapat sa inyo na topic, articulated, SCARA, Cartesian. Yan. Yun ang gagawa ninyo ng kinematic diagram. Maliwanag ba, mga class? So, kunyari itong grupo nila Rosales, John Paulo, ang naka-assign sa kanila ay cylindrical. Kasama ng cylindrical ay isa pang mechanical manipulator. So, dalawang mechanical manipulator yan. Itong cylindrical at itong isang example nito mula dun sa ating recitation. Okay? Tapos, so dalawa yan, tigagalawa yan. Ito sa cylindrical, ito sa spherical, ito sa articulated, ito sa SCARA, at ito sa Cartesian. Okay? So, tigagalawa yan. Yan. Tapos may instruction dito. Para ito sa mga programmer, itong instruction na to. Okay? So, si project engineer ang magse-setup ng GitHub repository. I-design niya ang GitHub repository. Yan.
ipo-post niya ang mga simulation at saka analytical comparison ng, ginawa ni Programmer 1 at saka ni Programmer 2, okey? Regarding sa data integration, marunong 'yan si Russell. Si Russell Garcia marunong diyan. Nasaan na 'yun? 'Yan yung mga ganito. 'Yan yung paglalagay ng ano lang pala 'to, picture lang. Nasaan yung code nito? Wala yung code ng ano, Python. Wala. Yung code ng Python? Wala ata dito sa grupo na 'to. Okey, hindi pa kayo gagamit ng Kit. Itong example na 'to ay gumagamit lang ng Kit, ha? Magtanong kayo na gagamit ng Kit, hindi kayo gagamit ng Kit. Ang laboratory 1 ninyo ay Python at saka MATLAB, simulation tsaka computation ng homogeneous transformation matrix, okey? So, ang gagawin ni programmer 1, siya yung sa Python, po-program mo yung assign na mechanical manipulator sa'yo sa Python using yung code na tinuro ko sa inyo. Assign only one set of link lengths dun sa mga manipulator nyo. Tapos, sa test nyo ng 5 test points. Ibig sabihin 5 different sets of values for joint variables. So for example, sa first test nyo, ang inyong joint variables lahat ay 0. Tapos second test, may value na yung mga joint variables nyo at kung kayo ay articulated, theta 1 is 90, theta 2 is 30, theta 3 is negative 90. Okay? Submission, post your program in a folder inside the repository created by your project engineer. So, gagawa kayo ng folder dito sa inyong repository. Example ng folder ay wala palang folder ang mga to. Kaya pala wala sang snippets. Yan. Yung snippets ng inyong program ay ipopost din dito ni project engineer parang ganito. Pero may Python kayo. Hanap ka tayo ng mas maganda example. Yung may snippets ng program na hindi picture. Repositories. Ano yun? Profile pala, profile. Mhm. Mabagal ang internet. Naririnig pa ba ako, class? Mabagal ang internet. Ito ba ang mga to? 26. Ito, yan, snippets ng program. Asan yung snippets ng program? Di sila gumapit ata ng folder. Ito, snippets ng program nila sa Arduino ito. Arduino, puro Arduino. Ito, at saka sa MATLAB. Yan, tsaka sa MATLAB. Wala rin silang folder. Sige, snippets na lamang. Yan. Pero yun, marunong din si Russell na magpagawa ng folder dito sa loob ng GitHub. Yung kagaya nito. Pag pumunta tayo dito sa repository ko, yan, may mga folder.
Ang folder kasi ay puwede niyong gawin using GitHub Desktop. So, may ida-download pa kayong software para makagawa kayo ng folder, 'yan. Para mas madaling, paglalagay ng mga code, tawag dun, mas maganda paglalagay ng mga code. Then, okey, ah, so ito yung naka-assign sa inyo. Gagawan niyo 'to ng Python program, 'yan, kunyari sa cylindrical. Tapos may instruction dito sa programmer. Una, build the 3 degrees of freedom simulation in Python and MATLAB, 'yan. Tapos after completing the 3 degrees of freedom simulation, build the 6 degrees of freedom simulation for your assigned manipulator. So gagawin niyo rin itong 6 degrees of freedom. So hindi lang ito ang gagawin ninyo, 'yan. So ito'y 3 degrees of freedom, gagawin yung 6 degrees of freedom, gagawan niyo rin ng simulation or computation sa Python at simulation naman sa MATLAB. So, ang magiging product ng Python programmer ninyo ay, ah, Python file ng 3 degrees of freedom nitong dalawa, okey? So, dalawang Python file na 'yon. Tapos 6 degrees of freedom ng dalawang ito na naka-Python file din. Naintindihan yung naka-assign sa Python, yung programmer 1 niyo? Sa programmer 2 niyo, MATLAB naman yung kanya, 'yan. Sa programmer 2 niyo, MATLAB naman yung kanya, gano'n din, assign only one set of link lengths. Parehas kayo dapat ng link lengths ni programmer 1 kasi iko-compare niyo ang mga sagot niyo diyan kagaya nung, tinuro ko. Tapos 5 test points. So yung mga test points niyo ay same same nung test points ni Python, okey? Test points si Python, test points si MATLAB, magkaparehas, iko-compare niyo 'yan. Tapos ipo-post niyo sa GitHub README file ninyo yung, comparison ng inyong, ah, comparison nung position vector ng, Python at saka position vector ng MATLAB na tinuro ko rin last week, okey? So example ito, puro lang sila MATLAB dito. Puro lang MATLAB 'tong ginawa nila 'tong part na 'to. Kasi sila ay naka 6 degrees of freedom na. Meron ba sila nung ano, meron ba sila nung finals? Ba't finals na 'to? Junjunard, Toolbox Python, puro ayun nga Python ito. Ay hindi 'to, hindi 'to. Ito kanya, Robotics 2 FK Spartan Kit and aha, meron ba sila ditong Python, naka-ano agad sila, Arduino pala agad sila, hindi sila hindi nila nilagay sa Python. Hmm, nasaan ang sa Python? Nilalagay sa Python, puro 'to Arduino at saka MATLAB. Okay, so dapat may comparison kayo ng sagot sa Python ng position vector at saka ng sa MATLAB. Yung position vector ng nasa MATLAB. Okay. Ito kasi nga example na 'to ay MATLAB at saka yung, mechanical manipulator mismo ang kanilang ano, pinagko-compare. So gagawin niyo 'yan after nung laboratory 1, yung ko-compare niyo yung sa inyong mechanical manipulator at saka yung sa inyong ano, simulation, okey. So
So, sa MATLAB programmer, 3 degrees of freedom din ito, yung simulation 3 degrees of freedom nitong dalawang 'to. So, dalawang program 'yon, dalawang file, MATLAB file. Tapos 6 degrees of freedom nito, apat na file na 'yon, okey? So, all in all, 8 program ang gagawin ng inyong programmer 1 at saka programmer 2. Kay programmer 1, apat na Python file, yung dalawang 3 degrees of freedom at saka dalawang 6 degrees of freedom. Tapos kay MATLAB programmer, dalawang 3 degrees of freedom at saka dalawang 6 degrees of freedom. Iko-compare niyo 'yan sa inyong repository. Nage-gets ba, ka-class? Nage-gets ang gagawin? Yes po, sir. Sir, puwede pong paulit, nag-choppy lang po sa'kin. Okey. Alin dun, saan ako mag-umpisa? Saan ako saan ako mag-uumpisa 'no? Asinet. Sa sa dalawang sa may programmer 1, programmer 2 po. Okey. So, si programmer 1 ay si Python. Python program siya. May naka-assign sa inyo na mechanical manipulator base dun sa nakatapat sa inyo na topic. So, kunyari ikaw ay spherical. So ito ang naka-assign sa'yo, yung spherical manipulator mismo, tapos meron pang kasamang isa. Okay, so gagawan niyo 'yan ng program, gagawin niyo muna 'yan ng i-assign niyo muna yung frames, ah, gagawa ng parametric table, ide-derive ang homogeneous transformation matrix, tapos gagawa ng program sa Python at saka sa MATLAB. Sa Python, sa programmer 1 niyo, yung Python programmer niyo, gagawan ito ng 3 degrees of freedom na Python program, itong dalawang ito. So, dalawang program na yon. Tapos, gagawa pa uli ng dalawang program sa 6 degrees of freedom ng dalawang ito. Ganon din ang gagawin ni MATLAB programmer. Isa-simulate niya to sa MATLAB ng 3 degrees of freedom sa dalawang program na yon. Tapos, dalawa ulit para sa 6 degrees of freedom. So, all in all, ang total na gagawin ng program ninyo ay 8. Nagegets ba? Apat sa Python program na 3 degrees at saka 6 degrees sa MATLAB naman, dalawang 3 degrees at saka dalawang 6 degrees. Okay? Okay na? May tanong ano, na balona or nagegets na? Yes, Zoe. Sir, yung po bang mga, drawing po, okey lang po ba na ano siya, hindi po handwritten? Pa ah, Saan gagawin? Sa Paint? Opo, yung mga gano'n po. Okay naman. Ay, teka. Teka ha, ano ginawa nila rito? Iba sa kanila, handwritten. Sige, handwritten niyo na. Handwritten niyo na para ano, pare-parehas. I-handwritten niyo na. O, handwritten niyo na. Ah, Ano pa ba? May question pa ba? Yes, sino yun? Sir, Ah, sir sa project engineer po, ang gagawan lang po ng homogeneous transformation ay yung may 3D o F. Ano? Hindi, parehas. Pati po yung 6 sir, 6D o Pati F. 6. Ah, yes.
Sino ba yung ano? Sir, yung Yes. meaning po ba dun sa one set of link lengths is dapat lang po parehas at magkatugma yun sa programmer 1 at programmer 2? Dapat parehas. Kaya parehas sila kasi ano, kukumpara nila kung tama ang mga ginawa nila. Tapos ipopost yun sa GitHub repository. Yes, Russell. Sir, naghang lang kanina. Paano sir naging 3 sa 3 degrees of freedom yung program? 4? Kung bakit po naging 3 sa 3 degrees of freedom yung program? 4 nga. Ba't po 4? Python. Sa Python 3 po sa muna. Python, tapos 3 isa sa MATLAB. Oh. Ito, dalawang mechanical manipulator. Ito, nakikita mo sa screen. Dalawang manipulator. Isang 3 degrees of freedom nito, yung articulated na to, at isang 3 degrees of freedom nitong isang to, itong sa kisame na to. Okay? Tapos gagawin yung 6 degrees of freedom. So isa uli dito sa 6 degrees of freedom sa articulated, tapos isa uling 6 degrees of freedom dito sa robot na to, sa kisame na to. So 4 na 'yon. Ganon din sa MATLAB, 3 degrees of freedom nito, 3 degrees of freedom nito, tapos 6 degrees of freedom nito, 6 degrees of freedom nito. Okay? Okay po. Yun. Yes. Sir, yung pong 'di ba 3 degrees of freedom, para po namin magawang 6 degrees of freedom, mag-a-attach po kami nung parang tinuro niyo po sa amin ng yung mga spherical wrist po, gano'n po. Kami na Yun. po ba sir ang pipili nung Okay, napipili. Basta kung ano yung pinili niyo doon, yun dapat ang program ni Python. Yun din dapat ang ipo-program ni MATLAB programmer. So hindi dapat kayo magkaiba. Kasi titignan niyo kung parehas kayo ng sagot. Tapos ipo-post niyo rin yun doon sa inyong GitHub repository. Okay? Any question pa? Question? Yan. Nga pala. Sa collaborator, yan, gagawin nyo rin collaborator o yung mga kagrupo nyo para lumabas yung kanila. Mali pala. Para makapag-contribute ang mga kagrupo nyo, dapat i-add nyo silang collaborator. Tapos, kailangan ay meron silang i-upload or i-edit sa inyong GitHub repository. Okay? So, hindi lang si project engineer ang may gagawin dito sa inyong GitHub repository. So, mag-upload din yung 3 pa para lumabas sila as contributor dito. Okay? Dito sa inyong repository. Okay? Then, ano pa? Yes, Nabalona. Sir, pwede ba namin mahingi yung group list para po sana ano yan, nasa class rep mo. Class rep mo yan. Nasa class rep mo yan. Ang inyong group number. Okay. So, although hindi magpo-program si leader, yan. Although hindi magpo-program si leader, kailangan niya pa ring mag-contribute dito sa loob ng repository nyo. Siyempre, tutulong siya dito kay tutulong siya dito kay programmer 1 o kaya kay programmer 2 o kaya mismo kay project engineer para buuin itong repository. Okay, para lumabas
profile nyo, ayan, profile picture nyo at saka profile name nyo dito sa contributor. O nga pala, sa paggawa ng profile name, ayusin nyo naman pangalan ninyo. Ha? Ang GitHub ay, ang gumagamit nito ay, iba't ibang engineer at saka computer scientist sa iba't ibang parte ng mundo. Huwag nyo namang lagyan ng pangalan na example ng pangalan na ginamit nung senior ninyo ay Quickie lang. Yan. So, huwag niyong gagayahin yon. Okay? So, gawa naman kayo ng username ninyo na na medyo maganda-ganda naman. Na medyo maganda-ganda. Okay? So, yung collaborator, sa settings yung makikita. Yan. Sa settings makikita yung pag-add ng collaborator. So, pinakamagandang gagawin talaga dyan ay pumunta kay YouTube. Kung paano mag-add as collaborator. Basta pag i-add nyo as collaborator, ang aking username ay MikoDT. Okay? Tapos, so yun sa Programmer 1, Programmer 2, popost nyo yung mga program ninyo, snippets ng program ninyo, at saka comparison ng mga simulation ninyo. Yan, example nito. Ito nga lang ay yung ginawa nila ay comparison nung robot kit mismo at saka ng MATLAB. Pero nag-Python din itong mga to. Yan. Nag-Python din itong mga to. Nag-Python itong mga to nung first sem. Yan. Kayo kasi nung time ninyo ay maraming araw na walang pasok. Kaya hindi natin natapos yung program sa first sem. Itong mga to ay tapos na nung sa programming sa Robotics 1. Kaya pagdating nila sa Robotics 2, ang programming nila ngayon ay may MATLAB, may Python, MATLAB at saka Arduino agad. Okay? Yan. So comparison na to nung simulation at saka ng actual. Yung sa kanila. Yung sa inyo, Python muna tapos MATLAB na simulation. Okay? So again, hindi ko ito i-share sa inyo. Ito ay naka-private. Hindi nyo rin ito mabubuksan. Yung gawa nila. Okay? Then, ano pa ba? Yan, project leader. Okay. So bukod sa pagtulong sa mga kagrupo mo, ikaw ang magpe-prepare ng 10-minute presentation ng laboratory. Ganun din sa midterm, ganun din sa prelim, sa midterm, sa laboratory. Sir, if ever po ba na hindi makontak si leader? Wala ba siya ngayon? If ever na hindi makontak si leader, teka lang nag-lag ang aking, hindi ko mabasa. Nag-lag. Sir, if ever hindi makontak si leader, maapektuhan po ba grade ng members? Hindi. Kaya meron naka-assign sa inyo na iba't ibang responsibility. Yan, nakakasulat na dyan. Kung mapapansin niyo si leader, ang pinaka-expect nyo sa kanila ay presentation. Okay? 10 minutes lang. Na hindi dapat basahin. Yes, Zoe. Sir, paano po kapag wala po yung leader namin? Sino po magpe-present? Siya pa rin. Edi hintayin ko siya. Pero kayo ay sasagot na lamang ng question and answer. Kasi may 5 minutes pa na question and answer. Yung tatlo ang tatanungin ko. Then, basta may tatanong ako doon sa tatlong member. So, dapat masagot ninyo. Tapos, ito si leader. Ito yung kanyang mga dapat i-present sa loob ng 10 minuto. So, dapat ay, pag hindi niya nagawa yan ng 10 minuto, edi may deduction siya.
Okay? So, yung kinematic diagram with labels, periodic table, homogeneous transformation matrices, ah, nung mechanical manipulator na naka-assign sa inyo, simulation comparison nung dalawa, verification kung tama yung simulation base doon sa tinuro ko. Paano mo malalaman kung tama yung nasa Python at saka nasa MATLAB? Paano mo malalaman kung tama yung sinimulate sa MATLAB? Anong gagawin? Anong gagawin sa base frame? Anong gagawin sa end effector frame? Tapos conclusion. Okay? So yan ay sa loob ng 10 minuto. Then after ng 10 minutes na yun, yun, 5-minute question answer dun sa tatlong member. Okay? Then syempre, again, kailangan ay magkaroon siya ng contribution dito sa repository para lumabas ang kanyang pangalan at saka ang kanyang profile. So pag hindi lumabas ang kanyang profile, edi deduction din or wala siyang grade sa mismong lab report. Okay? Gano'n din kay ano, kay programmer 1 at saka kay programmer 2. Naintindihan ba? May tanong ba kayo? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na maglo-lowbat na ang aking laptop at di ko dala ang aking charger. May tanong ba kayo? So, teka lang pala, may sasabihin lang ako. So, pag nag-lowbat ang laptop ko, pwede nga itong umpisahan sa inyong mga bahay. Tapos bukas ay itutuloy lang natin 'to after ng quiz. So bukas dala ng laptop para sa paggawa ng program. Umpisahan niyo na yung pagdo-drawing. Puwede niyong hati-hatiin ang pagdo-drawing kay project engineer, kay project engineer, kay leader, kay programmer 1, kay programmer 2. Tapos yung pag-ano, scan, tapos yung pag-a-upload. Hati-hati kayo do'n at tsaka yung sa ano nga, pagpo-program. So, 'yan may tanong ka ano, Maria Kristen. Okey na po sir kung ano po yung sinabi niyo. Yun po dapat Okey, okey. tatanungin ko. So 'yun, dadala kayo laptop bukas after ng quiz, 'yan ang gagawin ninyo. Okey? So, anong tawag diyan, ang ChatGPT, ang Gemini, at saka kung ano pang AI ay gagamitin niyo or gagamitin ni project engineer para maayos ang laman ng GitHub repository. Kasi may ano 'to, may iba't ibang HTML kasi 'to. HTML yung scripting ng, ah, scripting nitong anong tawag dito, readme file na 'to. Okey, at ako ay lowbat na. Kung meron pa kayong tanong ano na lamang, pa-send na lang sa GChat at ako'y hindi na makakasagot. Okey? Okey ba class? Ay or hindi makakasagot. Mag-aano na 'to, mawawala na 'to. Yes ano, John Lee Kenneth. Sir, may concern lang po kami regarding bukas. Kasi di ba Mm. nagsabi kami nung nakaraan ng attend. Hindi kayo makakuha ng quiz? Pwede kang ano po yun, sir, Kent or Ano na? something. Pwede kang sa ibang araw po. Sige sa ibang araw. Sige po, sir. Thank you, Okey. sir. Yan, dun sa iba? Wala ng tanong? Wala na bang tanong? Sige, lowbat na ako, eh. Okey, so see you tomorrow. Dala ng laptop. Ah, 'Yan kung may tanong kayo, tanong niyo na rin tomorrow habang kayo ay nagpo-program. Siyempre dapat meron na kayong MATLAB at saka, VS Code na may extension ng Python para magawa niyo 'tong ating mga pinagagawa. So kung mapapansin niyo sobrang dami nitong ating gagawin na program na 'to. So umpisa pa lang 'yan.
meron pa yung Arduino kung saan na i-compare nyo naman ang simulation nyo sa MATLAB tapos Arduino. Yun ay sa prelim. Tapos iba pa sa midterm. Okay? Marami pang programming itong susunod na to. Okay? So, any question class? Ay, wala na pala. Wala na pala kayong time magtanong. Pasend na lamang sa GC kung meron kayong tanong. Okay? So, thank you and see you tomorrow. O1 and O2. Thank Sige, you po, lobat sir. na ako eh. Close Thank ko you na po, to. sir. Thank you, Sige sir. po, sir.